Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Virayat. Ito po ang TVNet Weekend Report. Ikalabing-walo sa buwan ng Enero taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Palataxider, solusyon nga ba sa mataas na presyo ng bigas? Election period, simula na. At alamin natin ang pulso ng masa kaugnay sa paggamit ng e-bikes. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, nananatiling bukas simula pa nakaraang 2 ng Enero hanggang 20 ng buwan ang BOSS o ang Business One-Stop Shop sa City Hall sa Barangay Ginobatan. Ang Business One-Stop Shop sa lungsod ay may layunin na mapabilis at kumbinsyente ang pagkuha ng business permit at pasimplihin ang proseso ng aplikasyon sa pagninegosyo at iba pang mga transaksyon sa City Hall. Nananatiling bukas simula pa nakaraang 2 ng Enero hanggang 20 ng buwan ng BOSS o ang Business One-Stop Shop sa City Hall sa Barangay Ginobatan. Sa pangunguna ng Business Permit and Licensing Office kasama ang ilang ahensya at tanggapan, mabilis at maayos na anil ang proseso ng pagre-renew o aplikasyon ng isang negosyo sa City Hall. Ito ay dahil sa nasabing one-stop shop na nandoon ang presensya ng lahat ng tanggapang pinagkukunan ng mga dokumento at requirements na kakailanganin sa pagkuha ng business permit. Kabilang na dito ang City Health Office, Engineering Office, BFP, DTI at ilang pang konsernadong tanggapan. Ang Business One-Stop Shop sa lungsod ay may layuning mapabilis at makumbiyente ang pagkuha ng business permit at pasimplihan ang proseso ng aplikasyon sa pagninegosyo at iba pang transaksyon sa City Hall. Tayo po ay nagsimula noong Enero 2, taong 2025. Na kung saan maaari nyo na pong ipasa ang inyong mga requirements, kagaya po ng ating Barangay Business Clearance, Cedula, DTI, yung ating pong gross sales or ITR para sa mga nakaraang taon, yun po ay para sa ating renewal of business. Sa mga bago naman po, ang kailangan po lamang natin ay DTI, Barangay Business Clearance at saka po Cedula. Ang ating pong business renewal ay tatagal hanggang January 20, 2025 at ngayon pong dadaan na January 18 at January 19, meron po kaming mangyayaring renewal at saka application sa Calapan City Public Market sa itaas na bahagi po. Ang kahalagahan po nitong ating business one-stop shop, kaya po siya itinawag na one-stop shop, hindi na po aalis ang ating mga kliyente once na makapunta po sila dito, provided po nadala po nila yung mga requirements, halimbawa po galing sa barangay. Nandito na po lahat ng opisina na kanilang dadaanan, nandito na po ang ating City Health, nandito na po ang ating Engineering Office, nandito na rin po ang Planning, nandito na rin po ang ating DTI, inimbitahan po natin sila, at nandito na rin po ang Bureau of Fire. Upang higit na mailapit ang serbisyo sa publiko, ang Business One-Stop Shop ay isasagawa sa Calapan City Public Market sa ika-18 hanggang ika-19 ng Enero. Samantala, bukas na rin mula nakaraang huling quarter ng taong 2024 ang Tricycle Franchise Renewal. Mahalagang abiso sa mga nagnanais mag-transfer ng prangkisa. Samantalahin na nila ang pinababang transfer fee mula 15,860 ay 5,816 na lamang ang babayaran hanggang December 31, 2025. Tayo po ay nag-umpisang tumanggap ng mga advance payment para sa taong kasalukuyan 2025. Simula po last year pa ng last quarter ng taon. So meron po tayo ngayong mga nagre-renew pa din at meron pa rin po tayong mga application. Ang magandang balita po para po din sa kaalaman ng lahat, baka may hindi pa nakakaalam, ang ating pong transfer fee na simula 15,860 ay naging 5,860 na lamang po. Yun po ay tatagal
ng hanggang December 31, 2025. Kaya kung kayo po ay may mga prangkisa na gusto nyong i-transfer para sa ibang tao, ay maaari nyo na po yung gawin ngayong buong taong ito. May mga requirements naman po tayong nakatala sa aming mga opisina, ay mas mabuti kung ngayon nyo na siya i-transfer kasi po ay pinababa po ng ating butihing mayor na si Mayor Marilu Flores Murillo ang pagsasalin ng nasabing prangkisa. Ang ating pong mga sticker para po sa ating mga tricycle drivers, available na rin po. Maaari na po kayong kumuha ng kopya ng inyong sticker sa aming opisina. Pakidala lamang po ang kopya ng inyong MTOP, yung inyong pong ORCR. Kahit po photocopy ay amin pong ino-honor, basta po updated po. Hindi na kailangan pa ng senior citizens na magpakita ng purchase booklet para mabigyan ng 20% diskwento sa mga gamot. Ayon kay Oscar Head Oscar Ricaflanca, magandang kaganapan ito para sa kanilang hanay na madalas nila ay nakakalimot sa pagdadala ng kanilang booklet. Hindi nakakailanganin pa ng senior citizen sa magpakita ng purchase booklet para mabigyan ng 20% diskwento sa mga gamot. Inanunsyo ito ni Health Secretary Ted Herbosa at nakapaloob sa pinirmahan niyang Administrative Order No. 2024-0017. Ayon sa kalihim, bilang isa ding senior citizen, patid niya ang dagdag intindihin sa pagdadala ng purchase booklet. Layo ng Administrative Order na tanggalin ang pangangailangan ng purchase booklet para sa mga senior citizen na gagamit ng kanilang discount sa mga gamot kasunod ng Expanded Senior Citizens Act of 2010. Tinatanggal ng DOH ang Administrative Order No. 2024-0017 ang pangangailangan para sa mga senior citizen na magpapakita ng purchase booklet sa mga butika na dati kasama ng valid ID at reseta ng doktor upang makakuha ng diskwento. Ayon kay Herbosa, batid niya na mahirap lagi magdala ng purchase booklet. Kailangan ng mga nakakatanda ang diskwento sa kanilang mga gamot at dapat madaling makuha ito. Maituturing anya itong regalo mula sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbibigay ng kaginhawaan at mas abot kayang gamot sa lahat ng mga senior citizen. Samantala, positibo naman ang naging pagtanggap dito ni Calapan City Oscar Head Oscar Ricaflanca. Ayon kay Ricaflanca, madalas dahil na rin sa edad aniya ay nakakalimutan ng mga seniors ang kanilang mga purchase booklet. Ganun rin ay malaking tulong ito sa mga madalas magbiyahe at nakakalimot dalhin ang kanilang booklet. Basta aniya, huwag kakalimutan lamang na dalhin ang kanilang reseta at higit sa lahat ay ang kanilang mga senior citizens ID. Kalimitan ay tayo ay nalilimutan magdala ng booklet o kaya ay nawawala, nami-misplace ng mga senior kung saan napunta. Kaya magandang development ito para sa ating mga nakatatanda. Pangalawa ay doon sa mga nagbiyahe, lumilibang pa ng ibang bayan, katulad tayo nasa isla, pupunta ng Manila o kung saan man sa mainland, ay nakakalimutan natin dalhin ang purchase booklet. Ngayon, kung kailangan natin ang gamot, hindi na i-require sa atin. Ang lagi lang natin tatandaan, don't leave home without your senior citizens ID. Pero yung samantalang at saka ito palang inyong reseta, dalhin nyo rin pagka kayo aalis ng inyong bahay, pupunta kung bilang sa Manila o sa ibang bayan, huwag niyong kalimutan. Simula na ng hating gabi ng 12 ng Enero ang pagpapatupad ng gun ban kasabay ng pagpapakalat ng mga checkpoints kaugnay ng nalalapit na May 2025 national at local elections na tatagan hanggang June 11, 2025. Ang detalye sa ulat na ito. Simula na ng hating gabi ng 12 ng Enero ang pagpapatupad ng gun ban kasabay ng pagpapakalat ng mga checkpoints kaugnay ng nalalapit na May 2025 national at local elections na tatagan hanggang June 11, 2025. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, sa ilalim ng Republic Act No. 7166, ipinagbabawal ang sinumang individual na magdala o gumamit ng baril o anumang deadly weapon sa mga pampublikong lugar ng walang kaukulan
kaukulang permiso mula sa komisyon. Tanging ang mga pulis at sundalo lamang ang pinapayagan na magdala ng armas, subalit kailangan lamang na nakauniforme, may pangalan at nakasaad kung saan sila nakatalaga. Samantala, nakakalat na rin ang mga checkpoints sa iba't ibang lugar sa bansa kung saan paiiralin ang plain view doctrine. Ika-12 pa rin ng Enero nang magsagawa ang PRO Mimaropa ng simultaneous red teaming inspection ng COMELEC checkpoints na pinangunahan ni PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Roger Quesada. Katuwang pa rin ang COMELEC, Philippine Coast Guard, media at ilang pang konsernadong tanggapan ng gobyerno. Sa isinagawang inspeksyon na istiyakin ng PRO Mimaropa na nasusunod at naipapatupad ang mga ibinabang COMELEC resolutions, ganun rin ang masiguro na handa ang ating kapulisan sa usaping seguridad para sa isang mapayapa at maayos na election period. Pagbabalik po ang TVNet Weekend Report, makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dapat o hindi dapat na payagan ang mga e-bike sa bumiyahe sa mga pangunahing lansangan sa mga probinsya. Ano nga ba ang pulso ng masa at ano ang itinatakda ng ating batas? E-bike ay sumagot solusyon upang mabawasan ang polusyon at traffic. Ngunit tulad ng nabambagong teknolohiya, may kaakibat din itong mga hamon. Isa na rito ang kakulangan ng regulasyon at mga tamang pasilidad para sa mga e-bike riders na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan o maging panganib sa mga gumagamit ng kalsada. Nitong 2024, pansamantalang itinigil ang proseso ng regulasyon para sa mga e-bikes at naging dahilan ito upang mas sumaas ang bilang ng mga e-bikes sa kalsada. Tanong ng masa. Paano nakaka-apekto ang e-bike sa inyong pamumuhay? Ay di mas maayos ang papadali ang sa mga pupuntahan. Kami sa school, bibihira lang magbayan. Ang pinakamagandang malaking tulong ng e-bike, unang-una sa service ng aking mga apo. Hindi na kami bumabayad. Tricycle, hatid sundo. And then in case na kailangan kong ihatid, nandyan lang yan. Hindi yung papara pa tricycle, mag-itay ka ng tricycle. Mas kailangan lalo pag naulan. Maganda pa niya ng tulong ay walang pollution. Walang gasto sa gasolina. Kuryente lang ang pinakang talaga noon. Dapat bang payagan ang mga e-bikes sa National Highway? Hindi dapat payagan natin yan. Siya nakapagtunga ng traffic. At saka isa pa, overtake ka, nasa kuhan, basta na lang nasulpon. Diba? Kasi nakakarating naman siya ng mas malayo pa ba?
Sa palagay niyo, dapat ba lisensyado ang mga e-bike drivers? Hindi, depende naman yun eh. Pero kung bibigyan nyo naman kami talaga ng lisensya, yung karapat dapat sa amin, hindi yung igagaya nyo kami sa mga talagang licensed driver. Dapat. Manang sila pang laging nasa gitna. Binubusinahan mo na, hindi pa tumatabi. Yan ang mahirap sa mga e-bike. Tapos ang karamihan pa, driver ay bata. Pagsala, matanda na. Hindi tatanggapin pa sa LTO na magkaroon ng lisensya. O, pag nakasabit, sorry. Ang sasabihin, pasensya na. Paano naman ang nasabitan? Payag ba kayo na lagyan ng age restriction ang mga nagmamaneho ng e-bike? Oo, kasi yan, ang kinakailangan dapat yan, yung mga experience sa pagmamaneho. Hindi pwede yung mga minutidad kasi once na ma-accident yan, wala kayong laban. Diba? Tsaka isa pa, walang lisensya. Kinakailangan may lisensya. Ayon sa LTO, hindi dapat makilahok ang mga e-bike sa National Highway upang hindi makagambala sa kaligtasan at kailangan nila ng tamang lane. Ayon naman sa PSD, hindi pinagbabawal ang e-bike at nakatutulong ito sa pagbabawas ng polusyon. Ngunit mas mainam na gamitin ito sa mga pribadong kalsada o subdivision para sa kaligtasan ng mga gumagamit. Tayo kasi ngayon is going into ang tawag nila green community, no? Na if possible we do away with the use of fuel, it's either gasoline or diesel dahil nga nakaka-apekto yan sa ating environment, especially nasisira ang ating ozone layer because of mga ini-emit na smoke na usok niyan. Kaya talagang medyo it's advisable na gumamit tayo ng e-bikes. Dapat talaga hindi siya pwede sa public highway. Kasi unang-una, hindi siya nare-register. Pangalawa, hindi kailangan ng lisensya ng driver niya. Ang e-bike talaga, siya dapat ay sa mga private road. Tapos doon lang siya paikot. Halimbawa, dapat doon lang siya paikot-ikot sa mga subdivision. Napapansin nyo ngayon yung mga e-bike, nag-drive mga estudyante. Meron pa mga elementary, di ba? Elementary. Yun, wala silang alam sa daan. Ngayon, pwede silang maging cause ng accident. Sa aking pananaw, sa ngayon, yung aming ginagawa, dahil para sa akin ay siguro hindi. Dahil lalo na sa national road or sa the highway, ang e-bike kasi medyo siguro dapat nabibigyan natin sila ng talagang kanilang lane na pwede sila na para hindi sila yung mismo takang nakaka-obstruct. Sa ngayon, ang city government talaga, kami bilang sa public safety, pag nakita natin talaga sila na ang ginagawa lang namin, kapag sila nakaka-obstruct sa ordinance, city ordinance ng Luzon, ng Calapan, ay namin, doon kami gumagalaw. Upang mapabuti ang paggamit ng e-bikes, mahalaga magpatupad ang espesyal na lane, malinaw na regulasyon at age restrictions para sa kaligtasan ng lahat. Ang pagtutulungan ng gobyerno at pribado sektor ay susi upang lumikha ng mas organisadong sistema. Nagbabawal ang e-bike dahil ito ay eco-friendly at cost-effective, ngunit kailangan itong i-regulate sa pamamagitan ng limitadong bilis, pagpaparehistro, lisensya at partikular na ruta. Mahalaga rin ang disiplinadong paggamit at pagsunod sa batas trapiko para sa kaligtasan ng lahat. Ako si Carmel Andrea Reyes, nag-uulat para sa Tanong ng Masa. Kamakailan lamang ay kinilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang sariling anti na palataksider na isang pamamaraan na mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Paano nga ba? Alamin natin yan sa ating Good News. Good news! Palatak palay cider mula sa Oriental Mindoro. Maaari maging solusyon sa layunin ng presidente na mapababa ang presyo ng bigas sa buong bansa. Ang makina na simbolo ng pag-asa para sa mas produktibong agrikultura ng Pilipinas, ito ay ang imbensyon ni Engineer Delfin Cuevas Jr. at ang teknolohiyang ito ay ang palatak palay cider. Naglalayon ang imbensyong ito na gawing mas mabilis at mas mabisa ang pagtatanim ng palay na maaaring magbunsod ng mas mataas na ani sa mas mababang halaga.
Noong nagdaang taon ng 2022, pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa office na nais niya mapababa ang presyo ng mga bigas upang maging mas abot kaya ito para sa mga mamamayang Pilipino. Bubuuhin natin yung value chain na pinag-uusapan ko sa Kausap ko na yung mga ibang trader. Baka pwede nating i-hold ng ilang buwan yung presyo ngayon. I think we'll be able to do it as a first step. But in the long term, we really have to fix our value chain. That's the only way. Subalit, dahil sa kakulangan ng supply, kalagayan ng panahon at marami pang mga kadahilanan na naging balakid sa pagbaba ng presyo ng bigas, ito ay maaaring maging dahilan ng lalong pagkalugi ng mga magsasaka, kaya hindi mo na ito naipatupad. Hindi ko naman masasabing bumaba ang presyo ng bigas. Sa ngayon ay mataas ang presyo ng bigas kasi kung ibababa mo ang presyo ng bigas, maapektuhan kaming mga farmer kasi bababa din syempre ang presyo ng palay. Sa isla ng Oriental Mindoro, ang teknolohiya natutugon sa suliraning sumusubok sa masa ang Palatak Palay Seeder. Ginamit ni Engineer Delfin Cuevas Jr. ang 30 taong kaalamang nakuha niya sa ibang bansa at isinagawa ang proyekto upang mabigyang pakinabang ang kanilang lupa ng kanyang ina at para na rin sa mga kapwa magsasaka. So practically, napaka-efficient niya. Meron tatlong activity ang na-eliminate. Pagbubunot, pagkakalat, di ba ikinakalat yon? Kasi hindi naman kapag naubos yung ginaganon, kukuha dun sa kan, di ba? Dapat pang-atras ng nagtatalok, meron ng available dito, di ba? So nawala yung pagbubunot, nawala yung pagkakalat, nawala yung manual transplanting. So tatlong activities yung na-streamline dahil dito sa technology. Bubuksan niya yung lupa, patak, tapos pagdaan niya, sasarahan ulit niya yung lupa. So makakaiwas na doon sa incidents na may mga ibon, tutukain yung binhi. Ano? Or biglang lumakas ang ulan, kagaya ng nangyari sa atin noon, biglang lumakas ang ulan, pagkatapos, di yung rice field nagkatubig, maagos na ganyan yung buwan. Pero nung sumibol, nandun pa rin. Kasi tinakpan niya yung seeds, hindi nadala ng agos ng tubig. Ang nasabing seeder ay isang makina na may layong mapabilis at mapamura ang proseso ng direct seeding. Ito ay gumagamit ng simpleng materyales at mekanismo na pinagamitan ng 3D printer kaya nagsisigurado na matibay ito at pangmatagalan. Ang modelong ito ay isang tao lamang kinakailangan gumamit, kaya naman sa isang hektarya ay 2 tao lamang ay sapat na para matapos sa isang araw. Malaki ang nababawas ng mga magsasaka kung sakaling ang gagamitin ay yung palatak, palay seeder. Kasi nga, gaya ng mga nabanggit ko sa mga unang interview, ito ay minus sa gastos, minus sa binhi, at the same time ay para na din itong talok. Kumbaga sa 2-in-1 siya. Meron ka ng palagad ay meron ka pang talok at the same time. Sa tulong ng DOST at ng demonstration na naganap sa Malad Farmers Association, ito ay nailapit at nabigyang pansin ng ating Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil ito ay nabigyang patent na, kung may papalaganap ang makinang ito sa buong bansa, ating masusolusyonan na ang hinaing ng bayan tungkol sa nagmamahalang halaga ng bigas sa bansa. Bukod pa rito, ay mas magiging sagana na ang pamumuhay ng ating mga maigiting na magsasaka. Maayos at maganda naman yung mga programang inilulunsad ng ating Pangulo para sa mga magsasaka. Kasi marami siyang ibinibigay ng mga intervention, kagaya ng pagbibigay ng mga machinery at pagbibigay ng mga subsidiya para sa mga binhi at saka sa mga fertilizer. Maayos at nakakatulong ito ng mabuti sa mga magsasaka. Ang Palatak Palay Seeder ay tunay ngang kahanga-hanga at nagbibigay patunay na may kakayahan ng mga Pilipino na makapagbigay ng solusyon sa mga problema batay sa sektor ng agrikultura gamit ang ating sariling teknikal at kritikal na pag-iisip at paraan. Mainam na nabigyan ng pansin ang kakayahan ng mga Pilipino sa siyensya at ekonomiya. Malaki ang mayaambag ng ganitong uri ng inobasyon sa layunin ni Pangulong Bongbong Marcos ukol sa pagbaba ng presyo ng bigas. Ika nga nila, hindi kumpleto ang hapag ng Pinoy kung wala rito ang plato na may butil ng kasipagan, pagtitiyaga at determinasyon ng mga magsasakang bumubuhay para sa bayan.
Lawrence Gloria, nagbabalita. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Dahil na rin sa ilang araw na pag-uulan, may ilang lugar sa lalawigan at maging sa lungsod ng Calapan ang nakaranas ng pagbaha. Isa na dito ang Sitio Abato ng Barangay Parang kung saan ay 30 pamilya ang apektado. Dahil na rin sa ilang araw na pag-uulan, may ilang lugar sa lalawigan at maging sa lungsod ng Calapan ang nakaranas ng pagbaha. Isa na dito ang Sitio Abato ng Barangay Parang. Ayon kay Kabarangay Kagawad Manolo Bugante, 12 ng Enero, araw ng Linggo, nang magsimulang tumaas ang tubig dito na umabot hanggang hita at sa ilang lugar. Tinatayang nasa 30 pamilya ang apektado at gumagamit ng bangka pansamantala upang makatawid at makalabas sa kanilang lugar. Nasa halagang 30 pesos ang bayad sa bawat tao kung saan ay tila nagiging normal na sa kanila ang ganitong sitwasyon na matagal na nilang idinadaing sa kinauukulan. Doon sa pinagdugtungan ng tulay, karsada. Yun ang pinangmataas ng malalim ng tubig. Hanggang saan po? Hanggang dito. Bewang. Abe, di mga alas 7 ng umaga. Ng umaga? Oo, dahil na kami nagkuhan nung yung basuran doon ng kinuha ng gulong. Ay makwa na. May mga tubig na. Ay di, ganun din daw dito. Ay, ang gusto nga, hindi nga problema, kaya ayaw pa nilang lumikas eh. Hindi pa naman kasi naabot yung kanilang sigurong higaan. Ganun. At 13 ng Enero, nagsimula na rin ang pagbaha sa ilang pang lugar ayon sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang na dito ang ilang barangay sa lungsod ng Calapan, Baco, Victoria, Socorro at sa bayan ng Nauhan. Nagsagawa ng isang coastal cleanup na pinagtulungan ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology Rojas District Jail sa baybaying sakop ng Sitio Dalahican, Barangay San Jose sa bayan ng Rojas Oriental, Mindoro nitong ika-10 ng Enero ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Nagsagawa ng isang coastal cleanup na pinagtulungan ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology, Rojas District Jail sa baybaying sakop ng Sitio Dalahican, Barangay San Jose sa bayan ng Rojas Oriental, Mindoro nitong ika-10 ng Enero.
Ang inisyatibong ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng Zero Waste Month na may temang Integrating Sustainability and Circularity into the Informal Waste Sector na pinagdiriwang din sa iba't ibang parte ng kapuluan. Dala-dala ang mga gamit panglinis ay nag-ikot-ikot ang mga nasabing grupo upang kolektahin ang mga nagkalat na basura sa gilid ng dalampasigan, kabilang na ang samot-saring solid waste materials na nakakasira sa magandang tanawin sa lugar. Ayon kay Rojas PJMP Community Relations Service Officer, Jail Officer 1 Rhyme Dayang Hirang, ang pakikisa sa mga gitong advokasya ay kumikilala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang maayos at malinis na komunidad, lalong-lalo na sa mga residenteng malapit sa mga coastal areas. Nangako naman si BJMP Mimaropa Information Officer, Jail Officer 3 Joffrey Anglo na patuloy na pagsusumikapan ng kanilang tanggapan na suportahan ng pagsusulong ng kamalayan sa kapaligiran, tulad ng pagbabawas ng basura sa karagatan para na rin sa kabubuti ng mga pamayanan. Maitatalang isang tagumpay para sa isang kaibigan ang isinagawang sumbanak ng mga kaibigan at kapamilya ng isang stroke patient ni si Richard Mendoza. Patunay lamang nila ito ng pagmamahal ng mga kaibigan at ang lakas ng pagkakaisa ng LGBTQ community sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Maitatalang isang tagumpay para sa isang kaibigan ang isinagawang sumbanak ng mga kaibigan at kapamilya ng isang stroke patient na si Richard Mendoza. Ika-10 ng Enero na dumagsa ang mga Zumba enthusiasts at mga kaibigan ni Mendoza sa Bulwagang Panlalawigan para sa nasabing fundraising event, kung saan ay nakalikom ang mga ito ng 35,300 pesos, pandagdag tusto sa hospital bill ng kanilang kaibigan na kamakailan ay sumailalim na sa isang masusing operasyon. Kulungang Zumba for a cause para sa ating kaibigan na si Richard. Kasabay ng ating pagsasayaw ay ang ating panalangin na yung purpose natin ngayon ay madinig ng Panginoon, no? Na mapagaling na niya si Richard. No? So nagpapasalamat po kami at wini-welcome namin kayong lahat na nandito ngayon. So ingatan po natin ang ating mga sarili araw-araw. Tamang-tama po itong purpose natin ito, no? Maging healthy na nakatulong pa. So once again, welcome po and maraming salamat. Ganun rin pasasalamat ang ipinaabot ng mga organizers sa mga inibitahan nilang Zumba instructor, coach, Zumba dancers mula sa Calapan City at iba pang lugar at ganun rin sa LGBT community. Patuloy rin ang panawagan ng pagdarasal ng pamilya at mga kaibigan ni Richard Mendoza sa mabilis na paggaling at higit na pagbuti ng kalagayan nito. Ang sumbanak ay isang patunay lamang nila ng pagmamahal ng mga kaibigan at ang lakas ng pagkakaisa ng LGBT community sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. Itype lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais mong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Weekend Report, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Sheikh Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.